Balik
mga pinili para sa iyo lang. At ikaw lang nais namin, Panginoon, at patuloy na mabigyan ng karangalan. Ibigin mo, Panginoon, yung pagkakataong ito upang ang puso namin, ang isipan namin yung makatulong lamang sa iyo. At ikaw lamang, Panginoon, ang aming pakikinggan at ang presensya mo ang patuloy namin aasahan. Samahan mo kami, Panginoon, gamitin mo yung bawat isa na tatayo sa maligitangan ito, na patuloy na ikaw lamang ang makikita. Sa awitan pa lamang, Panginoon, makarating na dyan sa kalamitan ang aming mga pagsamba at pagpupuri. At higit sa lahat, Panginoon, sa mensahe na aming maririnig ngayong gabi ito, ito yung magiging pagpapala sa buhay ng bawat isa, makakalakad ang bawat alam mo sa tamang paglakad na naisin mo. Ikaw lamang po, Panginoon, ang patuloy na maluluwalhatin madalakilan sa gabi ito sa tamang pangalan ni Jesus. Amen, amen. Amen, hallelujah. Minsan pa, ibigay natin yung buong sigla natin sa ating Diyos. Kung may pinagdadaanan naman tayo, mabigat, isang tabi muna natin sa magalak tayo ngayong gabi. Bigay natin yung lahat ng pagod natin sa gabi ito. Ibigay natin sa mga pabalitan nito ng panibagong sigla.
Alam nyo, kung titignan po natin, iikutin natin ang buong mundo. Abalang-abala po ang tao sa darating na Kapaskuhan at sa pagsa-celebrate ng kapanganakan ng Panginoong Hesus. Pero gusto kong maintindihan nyo, mas bigyan natin ng halaga yung nagbigyan ng Pasko. Amen. Alam nyo, dapat kung ang bibigyan natin ng kahalagahan yung ipinanganak sa Saban, ay dito makikita po natin na talagang may makikita natin na mahal natin ang Panginoon. Amen. Ang ating po topic ngayon ay nabago po yung topic natin regalo, gift. Alam nyo, kapag pumunta tayo sa birthday, nagre-regalo tayo. Tuwa yung may birthday kasi may regalo tayong dala. At dito gusto ko maintindihan nyo, kung pag-aaralan po natin ng
ang buhay ng Panginoon. Siya po yung nagregalo eh. At ang iniregalo niya, hindi yung basta regalo. Tayo nga, papupunta sa birthday, regalo natin, damit, pabano, buwan niya. Pero ang Panginoon, iniregalo buhay. Amen po ba? Kaya hindi ko madali yung ibinigay na regalo ng Panginoon. Sabi po dito, ang diwa sa original na Pasko, nanuluyan si Jesus kasama ang kanyang magulang. At dito, ang una niyang iniregalo ay ang kaligtasan. At higit sa lahat, bago niya niregalo ang kanyang buhay, para maraming maligtas, minahan niya ang mga hindi kaibibig. At pinatawad ang lahat na nagkasala, lalo na yung mga umuusig sa Kanya. Mga anak ng Diyos, dapat sana si Jesus ang tumanggap ng regalo. Di po ba? Siya kasi ang magdadaos ng kaarawan. Dahil siya ang may kaarawan, pero maraming tao na ang pinag-aabalahanan ay ang material na bagay o yung mga lulutuin, mga pagkain sa darating na Kapaskuhan. Amen. Alam niyo, kung titignan po natin itong December 25 nito na isa-celebrate ng mga tao, ako, sa totoo lang, ang pananaw ko material lang eh. Amen. Tingnan mo. Pagka wala ng Christmas light, parol, paano ba malungkot ang Pasko? Pagka walang bingo, wala kang nilagang pata sa araw ng Pasko, paano ba? Hindi masaya ang Pasko. Pero gusto ko maintindihan nyo, babalik na rin po natin, ano? Ang Panginoon ay iniregalo niya yung kanyang buhay. Dapat sana ang tao mas bigyan ng pansin yung isinilang sa sapsaban. Church, kaya nagkaroon ng Pasko, mayroon Diyos at hari ng mga hari para dakilain na sino man tao o Kristiyano ang Diyos na isinilang. Kaya nagkaroon ng Pasko dahil ang Panginoong Jesus ay isinilang. Totoo lang, kung wala namang isinilang sa sapsaban, walang Pasko. Tanong, kung ikaw ba ang may birthday, tapos yung panauhin mo ay iba ang niregaluhan, ano kaya ang iyong nararamdaman? Sasabihin ko po sa inyo, nagseselos mo, Panginoon. Kasi sabi nga ng Panginoon, kung mga papanaulan siya, kung kapagsasalita, sasabihin, sineselebrate yung birthday ko, isang totoo lang, material na bagay lang ang inyong iniintindi. Sa totoo lang, subukan mo, sa Pasko wala kang pera, malungkot ka. Alam dito may katabi mo, sabi mo sa katabi mo, ay wala kang pera. Sige, sabi mo, ay wala kang pera, ang importante, nasa iyo si Jesus. Amen. Palapakan po natin ang kalakaran sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Church, maraming tao ang niregaluhan ay iba at hindi ang Panginoon Jesus. Hindi ang pinaghahandaan ay yung kaligtasan niya. Hindi ang hinahandaan yung pagdating ng Panginoon ang inihahandaan din. Material na bagay. Amen po ba? Hallelujah. Example, ano ang inihahanda na regalo ng maraming tao? Yung ireregalo o yung ibibigay sa mga anak, sa mga inaanak. Sa totoo lang ho ngayon, eto, isipin natin, isa lang ang focus ng tao. Hindi ho doon sa isipin ng Jesus. Nakapokus ang tao sa material na bagay. Amen po ba? Paano bang hindi matutuloy ang Pasko pagka marumi banal? Paano bang hindi matutuloy ang Pasko pagka walang bagong kurtina? Kaya nga ho, ang Pasko ano? Material na bagay. Ang tunay na Pasko, dapat ang
unang bigyan ng regalo, si Jesus. Dahil kaya nagkaroon ng Pasko, may isang sanggol na lalaki ay sinilang sa sangkapan. Yung po totoo. Yun nga yung aming siyera ni Sister Carmen eh. Ang darating na December 25, totoong sineselebrate ang kapanganakan ni Jesus, pero totoo lang, material lang po. Central idea, ipinanganak si Jesus para regaluhan tayo ng kaligtasan at mahalin tayo ng higit pa sa kanyang sarili. Sa kayo nakakita si Jesus ang may birthday, di ba? Example natin, sige, para malino sa ating isip. Kung si Sister Carmen ang may birthday, ngayon pupunta ko, regaluhan ko si Sister Melly. Masaya kaya Sister Carmen? Hindi po. Ganun din po ang Panginoon. May kalungkutan ng Panginoon kasi ang tao materialistic. Amen. Ang tao para bang hindi tuloy ang Pasko. Pagka walang bagong lilibuhin, bagong lilimandaanin. Transition ang una natin regaluhan ay ang magse-celebrate ng birthday. Sino ba yung magse-celebrate ng birthday? Ang Panginoon na ang sanggol na lalaki isinilang sa sabsaban. Basahin po natin yung ating text, Isaiah 9:6. Ang sabi po ng Isaiah 9:6, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya'y tatawagin kahanga-hangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng kapayapaan. Dito, kung uunawain natin, ang book ng Isaiah, niregaluhan ang Panginoong Yesus na na ibibigay sa kanya ang pamamahala at binigay din sa kanya isang tagapayo at siya walang hanggang Ama at Prinsipe ng kapayapaan. Mga anak ng Diyos, ang inaregalo ng Panginoong Yesus ay the best. The best. The best na regalo at higit sa lahat, siya yung magiging tagapayo dahil siya ay Ama ng Prinsipe ng kapayapaan. Tanong, sino ang una mong re-regaluhan? Si Jesus na isa-celebrate ng buong mundo ang Pasko o mas bibigyan mo ng priority ang material na bagay? Hindi ho masama ang maging materialista, pero mas bigyan natin ng priority ang Panginoong Jesus. Amen. Kalabitin mo yung katabi mo, sabi mo, kahit walang nilagang pata, Kahit walang nilagang pata. basta si Jesus nasa puso natin. Amen. Alam niyo sa panahon marami po nagpaparamdam, lalo mga inaanak. Ano ba yung nakamamano na paano nila umaga, pag nakita ni ng ninong, nagmamano pa rin. Kasi pinapaalala nila yung Pasko. Ang tanong, paano kung walang ibibigay ang mga ninong at ninang? Amen. Alam niyo pinakamahalaga, nasa puso natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tandaan po natin kaya nagkaroon ng Pasko dahil mayroong isinilang na Jesus sa Sabado. O mga kalban, ang diwa ng Pasko ay nagbibigay ng pagmamahal sa bawat tao dapat mahalin. Alam niyo sa totoo ngayon, nagkakasundo ang mga tao. Magkakamag-anak, nagkakasundo. Pagkatapos itong December na ito, agalitan na naman. Amen. Dapat hindi ho. Alam niyo, malaking tradisyon itong December 25 na ito. Bakit? Ngayon, parang bawal ka magalit. Para bang magluluto ka ng ulam, lilipatan mo yung kapitbahay mo. Paano kung hindi Pasko? Kaya mo bang gawin yung mga bagay na pinagagawa ng Panginoon? Amen. Hallelujah. Mga tao wala nang inaasahan kundi ang Diyos.
Amen. Pag sinabi pong ang diwa ng Pasko ay nagbibigay ng pagmamahal sa bawat taong dapat mahalin, mga taong wala nang inaasahan kundi ang Diyos. Alam nyo, sa totoo lang, dapat yung mga wala pa sa Panginoon, madala po natin sa araw ng Kapaskuhan. At hindi lamang sa araw ng Kapaskuhan, maging sa bawat pagsamba. Mga anak ng Diyos, ang Diyos ay iniregalo niya sa atin pag-ibig. Amen. Kung di tayo minahan ng Diyos, wala tayo rito. Kung di tayo minahan ng Diyos, wala tayo sa ibabaw ng mundo. Kaya siya namatay sa krus dahil minahal niya lahat ng tao. Ano, kaya mo bang magregalo ng pagmamahal doon sa taong mahirap mahalin? Amen. Baka kaya mo lang siya mamahalin dahil sabi niya magpapasko. Paano kung Enero na 2026? Kaya mo ba bang mahalin yung mga taong mahirap mahalin? Example, yung mga taong pintas ng pintas sa'yo. O yung tao na sinisira ang pagkatao mo. Kaya po bang mahalin nyo? Mga anak ng Diyos, kaya isinilang si Jesus para magregalo ka ng pag-ibig. Ito yung pinakamahalaga. Magregalo ka ng pag-ibig. Amen. Tignan mo yung katabi mo, kalapitin mo siya, sabi mo, love mo ba ako? Ano sabi? Ano sabi? Ulitin mo ulit, sabi mo, love mo ba ako? Amen. Alam niyo, ito yung pinaka-importante, yung pag-ibig, hindi ho nawawala sa ating puso. Church, hindi kaya magre-regalo ng pag-ibig dahil Pasko. Nagkakaintindihan ko ba tayo? Hindi kaya ka iibig, magmamahal, magpapatawad dahil magpapasko. Kahit hindi ho Pasko, dapat nagmamahal tayo sa kapwa. Tandaan po natin ang pagregalo ng pag-ibig. Ito'y hanggat nabubuhay ang tao sa daigdig. Amen. Hindi yung pang Disyembre lang ang pag-ibig. Tanong, sino sa ating kalagitnaan ang pintas ng pintas at laging naninira ng tao? Alam niyo, huwag po natin gagawin ito. Ang gawin po natin, akayin natin sila papunta sa banang-bahan. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen. Sabi mo sa katabi mo, ang namimintas, sabi mo sa katabi mo, ang namimintas, walang regalo. Amen. Walang regalo pagka ikaw ay palapintas. Number 1, ang the best na regalo, pagpapatawad. Ito yung the best. Mahirap mang magpatawad. Lalo yung mga tao na utang sa'yo, di ka binayaran, hirap magpatawad. Pero kapatid, kahit gano'ng kalaki yan, patawarin mo. Amen. Amen po ba? Parang hirap tayo mumiti. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mga anak ng Diyos sa Jesus, nung magpatawad, nung panahon nag-aagaw buhay o naghihingalo siya sa krus. Amen. Nung naghihingalo at nag-aagaw buhay mo ang Panginoon, nagpatawad siya. Church, ang pinakamasarap sa buhay, yung nagpapatawad ka sa mga tao nagkasala sa iyo. Example, nangutang, di nagbayad, patawarin mo na sa susunod. Huwag mo nang pautangin. Amen. Amen po ba? Hallelujah. Kung siya ay nangutang, ayaw niya magbayad sa susunod, huwag mo na siyang pautangin. Sabihin mo sa katabi mo, patawarin mo na ako. Sige, sabihin mo, kalabitin mo, patawarin mo na ako. Pagkapasko, magbabayad na ako. Amen. Number 2, ang diwa ng Pasko, dapat tayo nagbibigay o nagre-regalo. Amen.
church walang dumalaw na siya pa ang reregaluhan. Dapat yung dumadalo, siya ang nagre-regalo, hindi siya pa ang bibigyan. Si Jesus, nagregalo siya. Siya pa ang nawala ng buhay. At pati katawan niya nagkasugat-sugat dahil kasama yon sa regalo niya sa mga tao. Amen. Hallelujah. Gusto ko maintindihan nyo, kakaiba ang Panginoong Yesus. Ang iniregalo niya buhay at saka katawan niya. Amen. B. Para sa mga namamasko to. Ang pamamasko ay hindi ka lang mamamasko dahil ito'y nakagugalian ng buong mundo o gustong makapagmano ang isang inaanak o ang isang pamilya sa kanilang mahal sa buhay. Mga anak ng Diyos sa Kristiyano, araw-araw Pasko. Amen. Sa ating pong mga Kristiyano, araw-araw Pasko. Alam niyo, sa totoo lang, pagkatapos ng December, nalulungkot na naman ang mundo. At hindi sila nalulungkot dahil tapos na Pasko, naubos ang pera nila kalalabas. Amen. Kaya buti katabi mo, sabihin mo, huwag kang bulagsak sa Pasko. Amen. Isipin mo yung araw ng bukas. Baka bigay ka ng bigay, huwag ka ng abot. Malaunan. Wala ka ng pambili bigas. Amen. Ang Kristiyano, mapagmahal, mapagpatawad. Number 1, ang diwa ng Pasko, dapat tayo ho ang nagbibigay. Amen. Tingnan mo yung mga nangangaroling. Sabi ng bad sa mga kaklasmate ko, tinanong pa ako, Pastor, mangaroling tayo. Sabi ko, sana huwag yung nagkaroon sa akin. Ako na lang magbibigay sa akin kayo mangaroling. Ayoko mangaroling kasi ayoko na nanghihingin. Gusto ko ako ang nagbibigay. Amen. Si Jesus siyang nagbigay at siyang regalo. Ang Pasko hindi malaking paghahanda para sa mga may minamina dahil sa ayaw mo sa gusto mo, paghahandaan mo ng regalo o aginaldo ang inaanak o ang pagulang mo. Amen. Sabi mo sa katabi mo, sana all. Amen. Hallelujah. Mga anak ng Diyos, maraming tao ang focus ay nasa Pasko, hindi sa nagbibigay ng Pasko. Alam nyo, medyo nalulungkot po ang puso ng Panginoon sa totoo lang. Kasi iba yung focus ng tao eh. Ang focus ng tao nasa material. Ang focus ng tao nasa Pasko. Eh sa totoo lang po, kung wala naman isinilang ng Panginoong Jesus, wala namang Pasko. Tandaan po natin, kaya may Pasko, isinilang ang isang sanggol na lalaki na tinawag siyang Emmanuel. Tanong, paano mo may padadama sa Diyos na siya ang gusto mong regaluhan? Ako sabi ko sa devotion ko, Lord, ano po ba yung gusto mong iregalo ko sa iyo? Amen. Sinabi ko kanina ito sa devotion ko. Sabi ko, Panginoon, hindi ko kayang magbigay ng material. Ano ba yung gusto mo? Sabi niya, anak, ito yung mensahe kanina. Sabi niya, anak, ang regalo mo sa akin pagsunod. Amen. Hallelujah. Alam niyo, dapat nasunurin tayong Kristiyano. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Example, ang batayan ba ng Pasko mo ay pag marami ka ng pera o marami ka ng lulutuin sa Pasko o ang puso mo'y nagpapasalamat ka sa Diyos na siya ang priority mo sa buhay mo. Amen. Number 2, may pangyayari na kinakailangan po na makita natin kaya nagkaroon ng Pasko dahil kay Jesus. Alam nyo, nakakalungkot
Si Jesus ang may birthday, pero ang focus ng tao sa material na bagay. Amen! Mga anak ng Diyos, huwag kayo manatili sa pagtingin sa material na bagay. Church, ang diwa ng Pasko sa original ng luyan si Jesus kasama si Jose at si Maria. Tandaan po natin, yung dumadaw, nagbigay ng regalo, hindi siya ang binigyan. Amen. Baguhin natin ang Israel ng Pasko para madama ang Pasko na tayo ay magbigyan. Alam nyo, maraming tao ngayon, pag namasko, bawat laman ng puso, mabigyan siya. Amen. Mga anak ng Diyos, nasahin po natin na sa darating na Kapaskuhan o sa celebrate ang birthday ng ating Panginoon. Kapasaya natin siya. Siya ang bigyan natin ng regalo. Si Jesus noong pinanganak, masaya-masaya ang magulang niya dahil kaya marami ang naligtas kay Jesus and sinilang. Amen po ba? Tanong, ano ang dala mong regalo ngayon? Kaya mo lamang ba mamahalin ang kaaway mo dahil Pasko? Kaya mo lamang ba patatawarin ang umaaway sa iyo dahil Pasko? Kaya mo lamang ba mamahalin ang mga lingkod ng Diyos dahil Pasko? Paano? O hindi na Pasko? Kaya ba natin magmahal? Kaya ba natin magpatawad? Kaya ba natin magbigay? Conclusion, ang unang niregalo ni Jesus, pag-ibig at minahal niya mga tao dahil ang gusto niya, maligtas ang marami at the best ang natanggap na regalo ng tao sa Diyos. Amen. Number one, ano niregalo ng Panginoon? Buhay niya, niregalo niya sa buong mundo. Kung isipin na maraming tao to, dapat si Jesus, ang Panginoong Jesus, ang number one sa puso. Number two, ang katawan niya, niregalo niya para tayo matubos sa kasalanan. Kahit katakot-takot na dugo ang pumatak sa dami ng sugat, iniregalo pa rin ng Panginoon ang kanyang sarili. Last, kaya nagkaroon ng Pasko, isinilang siya sa sabsaban at pinawag siya Emmanuel. Tanawin mo yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, kaya mo ba akong mahalo kahit hindi Pasko? Amen. Kaya mo ba akong patawarin kahit hindi Pasko? Amen. Paano? Ilang araw na lang, 2026 na. January na. Tapos na December. Kaya mo bang ipamuhay sa puso mo na si Jesus ay nasa puso mo? Amen. Alam nyo, ito yung importante sa lahat. Kahit hindi Pasko, marunong tayo magmahal, marunong tayo magpatawad, marunong tayo magbigay. Amen. Hindi kaya ka lang magbibigay dahil Pasko. Hindi kaya ka lang magpapatawad dahil Pasko. Hindi kaya ka lang talagang ibibigay mo yung the best dahil magpapasko. Kapatid, kahit hindi Pasko, dapat mahalaga sa atin ang Panginoong Jesus. Ay, ito ngayon, tayo malig sa Panginoon. Namamin natin ang presensya ng Diyos. Awitin natin yung Holy Night at dito makakamdaman natin na ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay puno ng pagpapalaway. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat. Kami mga anak mo, iba ang pananaw namin sa pagsilang mo. Iba ang pananaw ng mga tao sa iyo.
masigit ang aming pananaw. Dahil kaya marami ang napupo sa kasalanan. Kaya magregalo ka ng buhay. Thank you, Jesus.
Panginoon ang may layunin sa bawat araw ng buhay namin. Kaya marapat lamang, Panginoon, ang bigyan ka namin ng karangalan sa bawat araw ng buhay namin. Hindi lang sa selebrasyon ng mundong ito, kundi dahil ikaw ang gumawa ng mundong ito. Salamat, Panginoon, ang bawat isa. Si Kenneth. Si Kenneth. Kenneth. Praise. Okay. Tuon po natin yung ating sorry sa ating Mr. Roy. Taas po natin. Master, Lord Jesus, Lord God. Tutulingan po sa namin, Lord God, sa lahat ng biyaya na nabigyan sa bawat sa amin, Lord God. Tutulingan po ng salamat sa buhay, sa lakas, Lord God, na pinagagawa sa amin, Lord God. Pati financial, Lord God, na pinagagawa sa amin, Lord God. Maraming salamat po. Ito nga po na ngayong gabing ito, Lord, pinamit namin ito, Lord God, ng buong puso namin, Lord God, para sa iyo, Lord, sa inamang, Lord God. Dahil nararapat lang na bigyan namin yung sa iyo, Lord. Dahil ito din ang nagbigay, nabibigay din namin sa iyo. Sa bahagi na dapat sa iyo. Lord, ito nga po na we pray, Lord God, lahat ng mga magbibigay, Lord God, pagpapalain mo, Lord. Lord, ito nga po na sisikligan ang mga po nagyaya, Lord God. Lord, ito nga po na napatibay mo ang mga problema, Lord, tuwan mo ang magbibigay sa iyo, Lord God. Ang buong puso din po. Lord, ito nga po na lahat ng may mga trabaho, may mga negosyo, Lord God. Ikaw po mag-bless, Lord God, palagay mo mga po ito, Lord God. At Lord, ito nga po na sa bawat trabaho, sa bawat negosyo, ikaw mag-sentro, hindi ang pera, hindi kami, Lord God, humihingan. Lord, ito nga po na binabalik namin ang papuri ko sa ibahan. Jesus' name, amen. Yan, announcement po, sa linggo na po ang ating Thanksgiving party celebration. May tatanong lang po ako. Ang gusto niyo po ba yung isang gawain na lang sa kabila or meron din dito? Yung mga taga rito po, kasi gusto po natin tanongin kung isang gawain po doon sa kabila or dito po gagawin ang Thanksgiving. Kasi pwede pong hiwalay, pwede isa na lang po. Pero sana po kung isahan, makakapunta naman kayo doon. Oo. Ano po? Kailangan ba yung sunduin? Dito po ba na natin gagawin yung celebration natin, Thanksgiving natin dito? Pwede naman po kasi masasalamat naman po natin sa Panginoon. Sunduin na lang namin. Ano oras po yung pastora? 8:30 po ng umaga. Dito pastora. Dito po kasi, ganitong oras po. Hapon. Oo. Oo.
Ito na lang pastora yung sa amin. Dito na lang. Tayo lang. Kasi pag doon po, baka hindi na lang lalapas ang Yun nga, hindi sila nakakapunta kasi pagka umaga. Going lang punta. Oo nga, nagiging drawing lang yung punta nila eh. Ano na lang, dito na lang. Sa hapon na lang tayo dito. Okay. Ano mo, masama po loob niya. Pag siya. May gusto kasi namin kayo makasama. Hindi kasi, meron siyempre may raffle din. Madami May kasi raffle yun. kasi, yung mga raffle, para ano, kasi kung ano lang yung ano, matitira. Dito na, no? Okay lang po kami sa lata. Ayun, so, hindi, ilalagay na lang yan. Kaya sumalang yung ano dito, no? Kahit po walang raffle. Okay lang, yun. Sige. I-ano na lang natin talagang, ano. Games lang Dito kasi hindi na nagkaka-games eh. Hindi na papalagi. Doon kasi nagkakaroon ng kalaro, nagkakaroon ng games. Nagawang buko. Pag-games yan, hindi yan pa rin. Agawan po ng play. Wala pa. Karayong pa, karayong. Ayan. So yung ano natin, bali may ano, iba yung dito na lang natin sa bandang hapon. Siguro mga 5:30 para sa kahaponan. Dawa ko si Pastor, may na lang si Pastor, buhulit ko eh. Amen. So yun na, merong gawain doon, may gawain din dito. Ayan, bali, hahatiin natin. Sa Pasko po, sa 25 po, meron po tayong gawain sa hapon. Ang gagawin po hindi na po hapon. Kaya po ba mga 11 o'clock? 11 hanggang ano tayo, hanggang 1. Sa ano. Kasi para po tatapos po doon, 8:30 hanggang 10:30. Tapos diretso kami dito tayo dito ng 11 hanggang 12, mga 1. Mga quarter to 1 doon. So, yan po. Makikikain na lang po kami sa inyo. Kasi mas 25 yun. Salad na lang. Ayan. Dito na kami makikikain na. Tira niyo po kami yung pag 25 na ng gabi. Tira niyo po kami para makikain kami ng 25. Ayan. So yun po, may gawain po. Bali, pagkatapos po doon, ng 10:30, takbo na po kami kaagad dito ng 11. So 11 po mag-start tayo dito. And sa January 1 po, meron din po tayong gawain. January 1, umaga po dito, siguro mga 9 o'clock. Kaya na po siguro dito ng 9 o'clock. And doon po sa kabila is meron po hapon. Mga 3 o'clock ata doon. Mga 3 o'clock. So dito po 9 o'clock, doon po 3 o'clock. Sa January 1 po yun. So tuloy-tuloy po yung gawain natin at kung ano man po yung maidadala natin para sa ating Christmas party. Hindi kayo na pong bahala. Alam ko naman na hindi naman nawawalang dito. lagi namang merong pinapagsasaluhan. So, yun na lang po. Magdadala rin po kami dito ng pagsasaluhan. Magdadala rin po kami ng magiging katuwaan. Kasi magdadala ng katuwaan nito. Meron na dala na po kami. May clown. May clown na. So, yan po. Kita-kita po tayo next week. Ayan, yun lamang po. Tinatawagan ko si Ate Carmen para sa ating closing prayer. Dala tayo ng katuwaan. Kaya ngayon, ang tayo na. Dakilang Diyos, naman kagyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa iyong mensahe na pinarating sa amin, O God. Salamat dahil pinaunawa mo at pinaintindi ko anong kahalagahan, Panginoon, ng regalo. Ang regalong iyong Panginoon ay makabuluhan, binigay mo ang iyong buhay. Para sa ganun, Panginoon, kami ugat ay makita ka namin at binigyan mo rin halaga ang buhay namin. Salamat, O Diyos, dahil sa buhay namin, Panginoon, ay nagkaroon po, Panginoon, ng halaga, ugat. Ikaw, ugat, ay masambat ka namin, masumpungan bilang Panginoon ang sariling tagapagligtas. Kaya salamat, Lord, dahil sa iyong pagmamahal. Tinuruan mo rin po kaming magmahal sa iba. Kaya salamat sa iyong mensahe na dapat po namin
impart o ibahagi sa bawat mga kapatiran o hindi lang sa mga kapatiran, maging sa mga unsaved loved ones, Panginoon. Kaya salamat, Lord, dahil patuloy mo kami, Panginoon, at tinuturuan at pinauunawa yung mga salita mo, O God. Salamat na patuloy mo pinapakain ang aming kaluluwa. Salamat, Panginoon, sa lahat ng bagay, O God. Thank you, Lord. Salamat din, Panginoon, sa iyong lingkod na ginamit sa gabing ito. Samantalang tahanan, ikaw lagi, O God, ang patuloy na maghari sa kanyang buhay, pagpalain mo rin siya, maging sa kanyang family, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ganun din po, O God, sa buhay ni Pastora Sally. Lord, ikaw ang patuloy na pumilo sa kanyang buhay, lalo na, O God, yung kanyang nararamdaman, Panginoon, yung pagsikip ng kanyang buhay. Lord, ipakita mo, iparanas ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilan, na ikaw, O Diyos, ang kanyang great position. Tunay, O God, na walang mahirap na bagay sa iyo at walang imposibleng bagay sa iyo. Siya'y anak mo, ginagamit mo sa iyong basang hindi mo. Hahayaan, Panginoon, yung katawang lupa niya, Panginoon, na bilang templo mo ay hindi mo siya, Panginoon, magkaroon ng hadlang sa kanyang paglilingkod sa iyo. Kaya tulungan mo siya, Panginoon, sa buong pangangatawan niya, ipuin mo siya mula ulo hanggang sa paa, sa bawat bitit ng kanyang mga ugat. Pataluyin mo, ugat, ang mga dugo. Ipuin mo siya, Panginoon. Lord, we thank you so much, Lord, sa kagalingan na itinawag mo sa kanyang buhay. Maging sa kanyang whole family, Panginoon, pagpalain mo rin, O God. Sa bawat mga anak mo, O God, na naririto, na nagbigay pa ng panahon, pagpalain mo rin po sila. Ikaw, O God, ang patuloy na pumilo sa kanilang buhay. Palakasin mo sila, Panginoon, at lalo na, Panginoon, sa kanilang paglilingkod sa iyo, sa kanilang pananampalataya, tumaranas pa sila, Panginoon, ng anumang pagsubok sa buhay. Ngunit, Lord, palakasin mo sila, huwag silang matitinag sa mga pagsubok na yan. Ang titignan nila, Panginoon, mayroong Jesus na natao na tutulong sa kanila, O God. Kaya maraming salamat maging sa mga kabataan na patuloy mong ginagamit sa iyong ugasan. Pagpalain mo ang kanilang buhay, pagpalain mo ang trabaho ng kanilang mga kamay sa bawat aspeto ng kanilang buhay. I-bless mo, Panginoon. Kaya salamat, patuloy mo silang gamitin sa iyong ugasan hanggang sa iyong pagbabalik. Maraming salamat sa natapos mong gawain, Panginoon, at sa aming pag-uwi, O God, ingatan mo ang buhay ng bawat isa. Maraming salamat po. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Mga po tayo sa benediksyon. Maraming salamat, Panginoon, sa gabi nito. Kakaiba ang aming pananaw kaysa sa pananaw ng sanglitan. Kaya, O Diyos, kaya mo sa gabi nito, kung sa aming labi, pag-ibig naman, walang kapatay, pagkikipisa na sa atong Espiritu, at ang basbas ng Panginoon. So, maaming lahat, God bless you.